Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules, Marso 4, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Masobra 2,000 kundi ang DMW, masobra 2,000 ka OFW sa Middle East ang nabuligan. OFW Association sa Barbasa anti nagbaton sang 500,000 nga tulong puso grant gikan sa DMW OWA. 551 ka OFWs nga taga-syudad nga sa red zone sa Middle East paday nga ginamonitor sang Peso Iloilo City. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,000 ka mga overseas sa Filipino workers ang nabuligan na sa Department of Migrant Workers sa tunga sang gamukag sitwasyon sa Middle East. Sa programa nga Global na Tayo sang Radyo Pilipinas World Service, yung report ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, manalakip na diri ang mga nagpalista para sa repatriation kag accommodation sa mga stranded sa airport o transit hubs. Nagapadayon naman ang pagpakigangot sang DMW sa mga embahada kag konsulada ilabi na sa mga pungsod nga apektado sang inaway sa Middle East para sa Qatar, Bahrain, UAE, Kuwait kag Israel. Sa pangkabilugan, ginpatud ni Kakdak nga yara sa maayong nga sitwasyon ang mga OFW sa mga nainambitan nga pungsod sa bulig sa maayong nga safety protocol nga ginhiwat sang host countries. Kasunod ini sang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga himuong prioridad ang kahilwayan sa mga OFW. Nakabigman ang mga alternatibo nga paagi agad makapauli ang mga ini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 551 ka mga OFW sa syudad nga taga-syudad nga yara sa red zone sa Middle East paday nga ginamonitor sang Peso Iloilo City. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Labot sa 551 ka OFWs nga taga Iloilo City ang na-monitor sang Public Employment Service Office sa Peso Iloilo City nga yara sa red zone sa Middle East. Suno kay Gabriel Felix Umadhay, Peso Iloilo City Head, hugot nilang binabantayan ang kahintangan sang masobra 500 ka OFWs na ilang nga na record nga yara sa red zone sa Middle East as of March 4. Sa nasambit nga numero, 192 ang yara sa Saudi Arabia, 159 sa UAE, 65 sa Kuwait, 62 sa Bahrain, 38 sa Qatar, 19 sa Israel, 11 sa Oman, kag 4 sa Jerusalem. Samtang sa masobra 500 nga OFWs, 106 ang na-profile kag yara sa maayo nga kahimtangan, kag masobra 400 pa ang for verification. May 4 naman nga nagpabutyag nga luyag na nila ma-repatriate o kung magpauli. Bangod na wadaan sila sang trabaho, bangod sa nabagapadayon na tensyon sa Middle East. Kaya ginhatag ang numero partial pa lang, kaginalakipan sa mga residente nga lunsay taga Iloilo City.
Na-acknowledge sang ilang nga mga tag sa kabarangay may employer kag naka-profile sa Iloilo City. Des pa sila magpadulong o kung mag-migrate sa Middle East. Dugang niya nga ang ilang nga na-profile nga OFWs kag ginatagaan sang prioridad ang yara sa red zone o kung war zone areas kung sa diin may na-experiensyahan na nga missile attacks. Pasalig niya nga padayon ng ilang nga pag-monitor kag pag-coordinate sa mga OFWs kag sa ilang nga pamilya. Mahimo man sila maka-message sa Facebook page sang Peso Iloilo City. For everybody's information, no? Number one, these are the Iloilo City residents. Ang may address diri sa Iloilo City, kag ang na-acknowledge ang barangay nga dirigid sila yaga istar. Ang number two is ang nagpa-profile sa Iloilo City. Kung silingon, may data kami nga na may employer sila at the same time naghapit sa Iloilo City ang ilang mga data bago sila mag-migrate. Ang number three, no, ang mga OFWs na gina-profile natin ang ara sa red zone or ang war zone areas. So basically, kung ikaw ara sa Middle East, no, na safe zones ka mo, na wala ka mo yaga experience ang mga bombing attacks, medyo hindi ka mo anay priority as of the moment. Ginamonitor ka mo namon, yes, no, ara ka mo sa data, pero ang amo hindi na closely monitor, amo ni sila ang mga ara sa war zones area. So basically, ang ginhatag sa amo na ang mga Ang kabahin sa pagpayag ni Gabriel Felix Umadhay ang PESO manager ng Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pasahay sang annual budget sa mga barangay kag SK. Plano nga i-streamline kag pasimplihon ang proseso sa City Council investigasyon sa malapnagon nga budgetary crisis. Umpisahan sa masunod nga semana. Detalye sa balita Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano sang Iloilo City Council nga i-streamline kag pasimplihon ang proseso sang pasahay sang annual budget sa mga kabarangayan kag sangguniang kabataan sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Floor Majority Leader Councilor Rex Marcos Sarabia, tinutuyo sang ilang nga investigasyon nga hindi pagpuwersahon kundi buligan ang mga barangay official kag SK sa pagpasa sang ilang nga annual budget. Ini paagi sa pag-streamline sang proseso, pagbutang sang checklist system, template, pagdugang sang technical staff, kag pagpatuman sang strikto nga budgetary calendar. Kinakonsidera man ni Sarabia ang pagpatuman sang automatic review clause kung may delay sa pagpasa sang annual budget. Sa pihak sinanindugan si Sarabia nga ginatun-an man nila ang liability nga pag-aatubangon sa mga SK kag barangay official nga napaslawan nga magpasa sang ila nga annual budget para subong nga tuig. Suno sa opisyal, posible nga may administrative liability sila nga pag-aatubangon kag kung may ara, magapanaog man sila sang penalidad sa City Council. Samtang mag-umpisa naman sa masunod nga semana ang investigasyon sang City Council sa malapnagon nga budget crisis sa mga barangay kag SK sa syudad sang Iloilo. Nga buligan tagid ang mga barangay kag SK, not to the point nga do personay wala na nadating, no. We have yara sang human errors ini na human and policy errors sa ining proseso. So tignan lang taon nato na streamline nato ng planning. Imonta na lang bi checklist na system bi. No, do mapili na lang bisang shopping list na lang ang mga kapitan. Let's make it simple. Maobra kita templates, no. Dugangan naton sang continuing education. Dugangan naton sang technical staff. Nga mag-alalay gid sa ato na budgetary process. Butangan naton strict nga budgetary calendar. Kag madamo pa sang ato ng mga pagdugang na daang, as I mentioned before, the barangay budgetary reform fund na Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OFW Association sa Barbasa Antique nagbaton sang 500,000 tulong puso grant gikan sa DMW OWA. Detalye sang balita Marian Grace Serenian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagbaton sa tulong pangkabuhayan sa pag-unad ng samahang OFW sa Kuntulong Puso Grant ang Barbasa OFW Association gikan sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o kon DMW OWA. Gimbaton sang asosasyon ang 500,000 pesos nga grant sa idalang sang Livelihood Assisted Project. Ang Tulong Puso isa ka flagship livelihood initiative sang OWA nga gindisenyo para maghatag suporta sa OFW organizations sa pagtukod kag pagpabaskog sang income generating projects. Yara sa pag-turnover sang assistance ang mga representante sang OWA Regional Welfare Office 6 kag si Barbaza Mayor Roberto Nicor. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth Region 6 may sa 67 na ka-accredited gamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-deploy sa may 67 na ka-accredited PhilHealth Guaranteed Access Medication to Outpatient Treatment o gamot facilities sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Johnny Mihalbuna, Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth 6, may hara sang 6 sa Aklan, 5 sa Antique, 10 sa Capiz, 8 sa Guimaras, 7 sa Iloilo City, 8 sa probinsya sang Iloilo kag 23 sa Negros Occidental. Pahaypa ni Halbuna nga kinahanglan lang sa PhilHealth members nga magpalista kag magpakonsulta sa yaman ng kalusugan program o konyaka providers kag sa tion nga may prescription ang doktor nga mga bulong magpadulong sa accredited gamot providers. Kada tuig maka-avail sang 20,000 pesos nga bilis ang bulong sa accredited gamot providers ang mga miyembro. Paglaro sang PhilHealth 6 hindi pa tanan maka-operate nga providers bangod kinahanglan pa nga matest ang pag-usar sang gamot app kag malantaw ang ila kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Renta ka Doctor to the Barrios gin-deploy sang DOH Western Visayas sa nanuituang nga munisipalidad sa Western Visayas. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-deploy sang 30 ka mga doktor sa idalan sang Doctors to the Barrios program ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa nanuhaytungay nga munisipalidad sa Rion sa East. Ginpresenta ang mga DTTBs sa giniwat nga Monday convocation sang DOH Western Visayas CHD. Magapangalagad ang mga doktor sa mga unserved kag underserved nga mga lugar sa tinutuyo nga mapabakod ang pag-angkon sa kinahanglanon nga mga serbisyo sa ikayong lawas kag mapabakod ang primary healthcare systems sa lokal nga level. Kabahin ang mga doktor sa batch 43. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. EMB Region 6 BIWQ Maka gain usisang water quality sang Boracay. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang duha ka adlaw nga water sampling activities ang EMB Region 6 Ambient Water Quality Monitoring Team kaupod ang Boracay Island Water Quality Management and Conservation Area sa mga outfall sa Boracay Island. Ang Bulabog Outfall 1, Malabunot Outfall 2, Bulabog Drainage Outfall kag Lugutan Outfall. Ginusisa ang mga lugar sandig sa level sang dissolved oxygen, temperature, pH o kon power of hydrogen levels, total suspended solids, kolor o kon duag kag konsentrasyon sang fecal coliform. Sa physical nga monitoring sa DO, temperature kag pH, nagwa nga nagasunod o kon pasado sa water quality standards ang mga sites sa Boracay base sa ila tagsa ka klasifikasyon. Samtang para sa iban nga parametro, ang nakuha nga samples ginpadala na sa laboratorio para sa mas id-id nga inspeksyon. Naibaluan nga ang EMB Region 6 kag BIWQ MACA members nagahiwat sang quarterly sampling activities sa nasambit nga mga lugar para manginbalasihan sa mga sustainable development sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa ibang panaton nga balita, konstruksyon sang Aganan flyover sa Pavia nagapadayo na. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Makita na ang pila ka mga heavy equipment kay mga materyales nga ginpahamtang sa ginakonstruct nga Aganan flyover sa Banwa sang Pavias. Sang Domingo Marso 1 sa nagsugod ang konstruksyon matapos ang pila ka tuig nga ini ang wala matandog. Sang Enero mismo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways ang nag-inspeksyon sang proyekto kay gimanduan ng DPWH nga tapuson gilayon ang Aganan flyover. Matandaan nga nagpain sang dugang nga 229 million pesos ang DPWH sa 2026 GAA para sa rectification sang proyekto dugang sa original nga 802 million pesos nga budget. Una nagit pasalig sa DPWH nga mahuman ang proyekto sa Disyembre subong nga tuig 2026 kapag serbe nga regalo sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga Ilonggo ginaagda magpasakop sa Ligom Dulum Year 4. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas, report. Liwat nagapang-agda ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa PGNRO Province of Iloilo sa mga Ilonggo, komunidad kag institusyon nga magpasakop sa makabuluhan nga pagpatay sang suga, ilabi na ang mga indi man importante sa Marso 28. Inibilang pag-upod sa pangkalibutanon nga selebrasyon sang Earth Hour 2026. Magalawig sang isa ka oras ang Earth Hour nga suno sa Kapitolyo isa ka pahibalo nga ang tikang bisan gamay kung ululupod nga ginaupdan magahatag sang dako nga epekto para sa komunidad kag masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. TESDA nag-awards ang program recognition para sa micro-credential course sa Ross City Digital Innovation Hub. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas, report. Nag-award ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa program recognition para sa micro-credential course sa Rojas City Digital Innovation Hub. Personal nga gin-award ni TESDA Director General Secretary Kiko Benitez sa Rojas City ang program recognition para sa inbound kag outbound customer services nga makabulig sa employment kag proteksyon sa BPO industry. Ang micro-credential courses sang TESDA isa ka malipot kag specialized training program nga gindisenyo para mapadasig ang pag-angkon sa mga worker sang in-demand industry skills nga nagatanyag sang flexible, modular kag job-ready certifications. Nagpabutyag sang iyang pagpasalamat si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa pagkilala sang inisyatibo sang Rojas City LGU kag nagpasalig nga sa bulig sang TESDA mas madamo pa nga Rojas non ang mahatagan sang TESDA scholarship nga makapaidalom sa training o sa upscaling kag ibang pang technical courses. Araman sa awarding si Capiz Governor Ferdinand Castro kag TESDA 6 OIC Regional Director Esther Babalo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Women's Month discount gin-roll out sa DOST 6. Detalye sang balita, Hope Torrecante. Radyo Pilipinas, report. Tungan sa selebrasyon sang National Women's Month sininga bulan sang Marso, nagtanyag sang 20% nga diskwento ang Department of Science and Technology Western Visayas sa ila laboratory testing kag calibration services para sa mga babayi nga kliyente amo man sa mga negosyo nga ginapamunuan sang kababainhan sugod Marso 4 tubtob Marso 31. Sakop sang diskwento ang microbiological, physiochemical kag shelf life testing amo man ang metrology kag calibration. Katuyuan sang inisyatiba nga suportahan ang mga kababainhan sa sensya kag negosyo, ilabi pa subong nga Women's Month. Agod maka-avail sang diskwento ang mga women-led MSME, kinahanglan lang nga magpakita sang pamatuod nga ginapanag-iya nila ang negosyo. Naibaluan nga ang RSTL o ang Regional Standards and Testing Laboratories sang DOST 6
nagatanyag sang laboratory kag testing services sa industries, academe, local government units kag mga pribado nga individual kag institusyon sa Western Visayas. Ang kinahanglan sa product development amuman sa pagsiguro sang kalidad sa mga produkto sa mga magagmay nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 21 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa bulkan Kanlaon sa makaligid nga 24 oras sandig sa bulletin. Gagin pagwas ng DOST FIVOG sa Marso 4. Samtang naglabot naman sa 598 ka tonelada kada adlaw sa Marso 3 ng sulfur dioxide flux sa Kanlaon sa Gyapon. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago City may bagong mobile operation center kag man-lift truck. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-angkon sang bag-o nga Mobile Operation Center kag man-lift truck ang Bago City Government nga ginbakal gamit ang Disaster Risk Reduction and Management o kun DRRM funds sang syudad. Ang mga iniporma nga gin-turnover sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun CDRMO sining karon lang. Suno sa Bago City Government, ang MOC isa ka vehicle-based command post nga ginagamit para sa on-site coordination, communication kag management sa tiun sang emerhensya kag special operation. Ang man-lift truck ang gamiton man sa disaster response kag DRRM operation. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasado na sa community level sang sangguniang panlunsod ang ordinansa nga mag-regulate sa operasyon sang aesthetic, cosmetic, medical clinics kag wellness facilities sa syudad sang Iloilo. Suno kay Councilor Alan Zaldivar, ang proponent sa nasambit nga ordinansa madamo sang dermatologists, cosmetic surgeons kag doktor sa syudad ang nagtambong sa committee hearing sa diin nagpahayag sila sang pagkaalarma sa mga nagaulhot nga aesthetic kag cosmetic clinic sa syudad wala sa nagakaigo nga papeles kag lisensya sa invasive nga medical procedures. Gimpay sang opisyal nga may mga pasyente sila nga nagkalaguba ang mga nawong matapos sila nga nagpaidalom sa invasive procedures sa derma clinics kag cosmetic clinics apisar nga wala ini sa mga lisensya. Sa idalom sang ordinansa, wala ginapanugutan ang pag-operate sa aesthetic, cosmetic, medical clinics kag wellness facilities sa syudad. Wala sa permits sa kag licenses salin sa city government kag FDA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapadulong ang voters registration sa Commission on Election Iloilo City sa distrito sa Mandurriao subong nga semana. Subong nga Marso 4 ginhiwat ang registration sa Ateneo de Iloilo sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Sa maabot nga Marso 5 magasaylo ang registration sa Bacau Gymnasium sa Oñate de Leon sa Marso 6 kag Bulilao, Mandurriao sa Sabado, Marso 7. Ginapangabay sang COMELEC ang mga first-time voters sa pagparehistro mag-update sang record sa mga wala nakaboto sa duha ka magkasunod nga eleksyon. Magalawig ang registration tubtob sa bulan sang Mayo para sa nagahilapit nga barangay SK election nga pagaywanto naman sa bulan sa Nobyembre 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanuentuhay nga aktibidad para sa National Women's Month ginpreparar sang DA Western Visayas. Detalye sang balita, JP Herras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tarsang nanuhay-tuhay nga aktibidad ng Department of Agriculture Western Visayas para sa karon nga tuig nga selebrasyon sang National Women's Month. Ini ginalakipan sang Purple Wednesday kuno ang pagsuksok sang duag purple nga panapton kada Miyerkules sa bugos nga Marso. May hiwaton man nga DAWV Women's Bazaar sa DA Building Lobby sa Marso 9 tubtob 13 kag Women Agri Exhibit sa Iloilo Provincial Capitol sa Marso 25 tubtob 27. Samtang hiwaton man ang Women's Forum sa Marso 27 sa Iloilo Grand Sing Hotel. Ang ini nga mga aktibidad magapasundayag sang kabaskog kaalam kag kontribusyon sang kabainhan sa aton komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin panagpalayan sang Iloilo Science and Technology University ang Innovators to Entrepreneur Cycle 2 Session 2 Feasibility Foundation assessing market, technical, and regulatory feasibility sa ginahiwat sa HRT Service Center, 3rd floor East at Yula Paz Campus sa Marso 4, tubtob 6, 2026. Ang aktibidad ginpangunahan sang University of the Philippines Visayas bilang kabahin sang Regional Agri-Aqua Innovation System Enhancement Program sa Western Visayas
samtang ang Capiz State University among lead program implementer. Tuloy nga programa ang mabuligan ng mga innovator, researchers ka mga naghahandom nga entrepreneurs sa pag-assess ang market, technical kag regulatory feasibility sa mga agri-tech innovations para ang mga teknolohiya mahimo nang maggamit kag ma-develop para sa komersyalisasyon kag epekto sini. Pagi sa kolaborasyon sa mga partner universities kag institutions ang RACE program magaparayon sa pag-empower sa innovation, technology transfer kag entrepreneurship sa sektor sang agri-aqua sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. DA magalunsar sa 2026 Summer Youth Internship Program. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Magalunsar sang 2026 Summer Youth Internship Program ang Department of Agriculture sa bulan sang Abril. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang inisyatibo magahatag sang temporaryo nga trabaho para sa mga pamatanon. Ang programa nga magalawig sang 45 kadlaw buksan sugod Abril 24 tubtob Hunyo 30, 2026. Sakop sini ang DA Central Office, Regional Field Offices, bureaus, attached agencies kag mga korporasyon. Bukas ang programa sa mga estudyante, high school graduate o college level youth, pati na sa out of school youth nga wala naguntat sa pag-eskwela sa masobra 2 ka tuig. Magluwas sa kita sa bukas summer, ginakabig sang DA ang internship bilang kabahin sang ila recruitment pipeline. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. News. Nakumpiska sang Iloilo City Police Station 2 ang 110 grams sang shabu nga nagabalor sang 748,000 ka pesos sa ginpatigayon nga by bus operation sa sitio Marukpok, Barangay Kaingin, Lapas, Iloilo City. Arestado sa operasyon ang 4 ka nagaduso sang illegal nga droga kag lunsay residente sang Lapas, Iloilo City. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, komitido ang kapulisan sa pagpapa sa problema sang illegal nga droga agod maproteksyonan ang mga komunidad sa malaing epekto sini. Ang mga nadagpa na magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas News. Nadagpan sa kapulisan ang top 5 regional most wanted person sa Barangay Maharlika, Taguig City, Metro Manila. Ang suspect ginkilala nga si alias Neil, 25 anyos, residente sa Barangay Ipil, Balasan. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga rape by carnal knowledge. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan, hugot gid ang kampanya sang IPPO kontra wanted persons sa matagan sang hustisya ang ilang mga nabiktima kag naargabyado. Sa karon yara na sa kustudiya sang Balasan Municipal Police Station ang suspect. Philippine Standard Time, alas 4:40 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Miyerkules Marso 4 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.